Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ika-17 na po tayo. Ika-17 na po tayo sa buwan ng Disyembre. At ito ang programa ang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng impilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating babangon team, of course, sa ating Master Control, si Milo Jonela, Susan Aizon. Sa ating Wirecast, si Justin, at sa ating live audio streaming, si Hero, at ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live real-time audio streaming. I-download nyo lang sa inyong mga cellphones, laptops at desktops ang ating PBS Radio app. And of course, mapapakinggan din ang mga programa tulad ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating international radio station na Radyo Pilipinas World Service gamit ang ating shortwave broadcast. Yan po naman ay sa pamamagitan ng mga facilities ng United States Global Media. Ayan, or mas kilala sa tawag na Voice of America. Ayan, no? So, ngayong edisyong ito ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, tayo po ay mangangamusta muli sa Thailand. Babalikan po natin ang ating Philippine Embassy to Thailand upang kamustahin naman po ang sitwasyon ngayon. Update tungkol dito sa ating mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Thailand dahil sa mga nakalipas na araw patuloy pa rin ang skirmishes, ang enkwentro sa pagitan ng Thailand forces at ng Cambodian forces dyan po sa border. At alamin po natin kung kamusta ang nagiging pag-cross ng ilan nating mga kababayan from Cambodia to Thailand. At ilan na po ba ang nasa pangangalaga ngayon ng ating Philippine Embassy sa Thailand para po maproteksyonan at mapangalagaan itong ating mga kababayang ito. Nasa linya na po natin ang ating Philippine Ambassador to Thailand. Walang iba kundi Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Her Excellency Ambassador Paredes, magandang umaga po. Magandang hapon po mula dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat, Mr. Ray, at sa lahat po ng inyong tagapakinig mula dito po sa Bangkok, Thailand. Thank you very much, Your Excellency, sa pagpapaunlak po nyo sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Napatawag po kami upang humingi ng update tungkol po sa kalalagayan ng ating mga kababayang Filipinos living and working in Thailand, particular sa may border ng Thailand at Cambodia, sapagkat may reports pa rin po na hanggang sa ngayon, hanggang kahapon, mayroon pa rin mga encounters between Thailand and Cambodian forces dyan po sa border. Tama po yan. Hanggang ngayon po ay may paglalaban pa rin po na nangyayari. At as of today po ay mayroon ng mga 131 na affected na overseas Filipinos na nailikas mula sa border communities ng between Thailand and Cambodia. Kasi sa inyo pong kaalaman, mayroon pong 7 na probinsya ng Thailand ang nasa border with Cambodia. At dyan po sa 7 probinsya na yan, 6 po ang nasasangkot ngayon sa labanan. Kaya nagkaroon po ng as early as on the 7th of December, nagkaroon po ng mandatory evacuation na ipinag-utos ng Thai authorities. At
lahat naman po ng mga Pilipino na nakatira doon, together of course with the local communities, na ilikas ng maaga. Mhm. At sa ngayon po, ang bilang namin ay nasa 131 na ang nailikas. At wala pong Pilipino na nasaktan, wala pong Pilipino na naiipit doon ngayon, wala pong mga Pilipino na namroblema dahil sa sila ay nailikas kaagad Mhm. sa maagang panahon. So, just to confirm the figures, ano po, Your Excellency, ilan Mhm. na po ang lumikas at ilan po ang kasalukuyang nasa pangangalaga ng embahada? Well, nun pong unang-una pa lang, ang nailikas po ng Thai authorities ay hindi bababa sa 400,000 Mhm. people. Mhm, mhm. At kabilang na nga po dyan ang mga Pilipino. And that was in the beginning pa lang. Eh ngayon po na mas marami ng areas na apektado, then mas mataas po na bilang Mhm. ang naiilikas na nila na communities. At yan po mga communities na yan, they are now housed in mga evacuation areas, government-owned facilities such as camps, Mhm. mga stage rooms and campuses. Pero hindi naman pong mga private institutions na mga gyms, meron din naman pong mga kababayan natin na nakikitira sa kanilang mga kamag-anak o kaya sa Aha. kanilang mga kaibigan Mhm. na malayo sa border. Yun. Kaya sila po ay ligtas, wala po kaming natanggap na anumang balita na may Mhm. Pilipino na naipit o nasaktan. Kaya Yan. yan po yung magandang balita diyan. That's good news. Pero wala pa naman pong humihingi ng repatriation, Your Excellency. Wala. Walang may gustong magpa-repatriate. Ang sabi nila, aantayin na lang nila na humupa. Mhm. Kasi mawawalan sila ng trabaho pag sila ay magpa-repat. Mhm. So, Mhm. but of course, alam nila na ang embahada ay nakahanda na mag-repat kung sakaling makatanggap kami ng request. Pero lahat sila walang balak na magparipat. Mhm. 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 Alright. Pero besides this pala, Your Excellency, kukunin ko na rin yung pagkakataon. Mhm. Kasi dyan sa Thailand, ginaganap ngayon yung Southeast Asian Games Correct. 2025. So, Opo, tama po yan. kamusta ang ating Philippine team? Nakikita nyo ba ang ating Philippine team, how they are performing? Yes, syempre masyadong madaming ah, activities at Mhm. sporting events na nangyayari sa iba't ibang venues. Nakakapanood ako ng mangilan-ngilan, Okay. including yung gold winning performance ng Yes. ating Philippine baseball team. Mhm. 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 At yan ay pinagmamalaki nating lahat. Tapos I'm hoping to be able to watch also yung ating halimbawa yung ating women's football team Mhm. tonight. Mhm. Medyo malayo-layo sa Bangkok ang venue, pero titingnan ko kung kaya kong makawala at makapunta at makadalo. Mhm. Dahil ito ay medal, ano na to, it's the finals between the Philippines and Vietnam, defending Yes. champion Vietnam. Mhm. So pag bagwagi tayo dito, ginto na kaagad ang Wow. mapapalanunan. So we will try to be there. And Mhm. then tomorrow is the scheduled game for our pride and joy, Alex Ayala. Wow. Oo. So, ano rin yan, finals na rin yan. So, sana naman sana naman epala rin tayo at hindi lang papala rin kundi dahil magaling talaga ang ating mga atleta. Yan. Alright. Talaga namang ano po. Pero, syempre, yung camaraderie ng mga Pilipino hindi mawawala. Maski na yung ating Hindi Filipino mawawala. community, full support naman. Ano po, Your Excellency? So kami naman dito patuloy kaming naghihikayat sa Filipino community na pumunta sa ano at manood. Kaya lang siguro nahihirapan din sila kasi mga guro, mga Okay. guro ang mga Okay. Pilipino dito. Alright. Of the 40,000 Filipinos who are based in Thailand, around 70 to 80% mga teachers. Mhm. Teachers ng English or ng math, science, social studies that are all taught in the English language. So, ang mga guro na yan ay mga Pilipino. So, Mhm. baka mahirap naman na mag-cutting classes ang mga guro natin para manood ng mga games natin dito.
But still, we continue to encourage them. At pag weekend, doon naman all-out support talaga ang Mhm. Filipino community dito. And of Kaya course, sana ngayong mga final games na ay aha. sana mas makakita pa tayo ng mas malaking suporta sa Filipino community dito sa Ayan, sa oo. Bangkok Alright. at sa iba pang Pero lugar. talaga naman ano po para mapakita natin yung Filipino spirit ano diyan sa mga games Yes. na 'yan. Pero Yes. meron pa pala kayong meron pala kayong activity in relation dito sa ASEAN Chairmanship para sa susunod na taon dahil Correct. ang Philippine Embassy natin sa pangunguna po ninyo nagbigay kayo ng briefer sa mga diplomatic corps dyan sa Thailand That is correct. regarding sa ASEAN Chairmanship ng Pilipinas po sa 2026 Your Excellency. That's correct. Because as you know, tayo ay naandito sa isang major ASEAN capital. Mhm. At of course, ang mga kapwa ko ambassador ay curious din sila kung ano ba ang magiging priorities natin, Mhm. especially since maraming challenges ang kinakaharap ngayon ng ASEAN, including nga itong border situation between Thailand and Cambodia. Mhm. Plus of course yung lingering problem ng Myanmar na ilang taon na ring binubuno ng ASEAN at they are now very keen on how the Philippines will be able to address all of these problems. Mhm. Mhm. At so I conducted a briefing sa ating embassy for the diplomatic corps here at natuwa naman sila na malaman na meron tayong mga hakbang ngayon kung how we intend to approach our ASEAN chairship in 2026. Mhm. Ang Malaysia nag-turn over na ng chairship officially on the sidelines of the last ASEAN Summit Mhm. sa Kuala Lumpur. Pero, and that happened in last October. Pero officially, we will take over from Malaysia beginning January 1st, All right. 2026. Okay. And I think ito pong chairmanship po ng ASEAN ng Philippines is nakabatay sa mga tema na peace and security, That is prosperity, correct. ano po, Aha, at ika nga, pati nga yung regional peace and resilience, ano po. correct. Actually, hindi lang peace and security, meron din yang socio-economic, Mhm. cultural. Iba-ibang tema ng ASEAN ang i-cover natin. At napag napa, na nalaman ko nga kahapon lamang na meron ng parang over 650 ba? 650 meetings ang Mhm. gaganapin sa atin the whole year. Wow. Okay. Kaya ganun kalaki Wow. ang ating bubunuing mga meetings Mhm. under our 2026 chairship of ASEAN. All right. At Okay. banggitin ko na rin, Ray, dahil napag-uusapan na rin natin ang culture din ng Pilipinas, kahapon, December 16, pinasinayaan ko na rin ang traditional na simbang gabi dito sa Yan. Bangkok Aha. dahil biro mo 48 years nang ginaganap dito sa Bangkok ang simbang gabi at yan ay um, again a Aha. way of making overseas Mhm. Filipino feel Yes, na yes, yes. ang kulturang Pilipino ay buhay na buhay pa rin kahit sila ay nasa ibang bansa. Aha, aha. Kaya 48 years nang ginagawa ang Wow. simbang gabi dito sa Thailand. Apa. At kahapon nga yung first day at yan ay traditionally Mhm. sponsored and hosted by the Philippine Embassy. Mhm. Pagkatapos ng misa ay nagkaroon pa ng pagsalo-salo ng Mhm. almusal. All right. Kaya natuwa naman ang mga Filipino community dito sa Bangkok. How long will that gaano po yung length ng duration niyan, Your So, Excellency? ito ay yung simbang gabi ay 9 days. 9 days. It's Parang a dito rin. 9-day novena masses leading toward Christmas Day. Yun. Kaya from the 16th to the 24th, yan ang 9 days na novena and then on the 25th yan na yung Pasko. May Kaya sinesenyas lang po, Your Excellency, si Step
Ano yun? Meron din daw bang bibingka tsaka puto bongbong? Yan nga din yung hinahanap ko kahapon. Sabi ko, wala ba ditong nagbibenta ng bibingka at puto bongbong? Siguro nga, dapat maghanap ako ng maaaring magtinda ng bibingka at puto bongbong dito sa... Well, at least the Pinoy Christmas spirit is always Correct. there. For 48 years na pala. Tagal na. Ano po? Yes, 48 years Okay. na. Para It's hindi naman alive sila and kicking homesick, here no? in Bangkok. Alright. And with that, Your Excellency, naku, maraming salamat po first of all for the update tungkol po dito sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na yung coming from Cambodia, crossing Yes. over to Thailand for their safety. And of course, yung pong pagtutok nyo rin ha, dito sports-minded din ng ating Your Excellency, ang ating ambassador, nakatutok siya dito Aba, sa ating SEA syempre, Games. yan ang ating source of pride and joy. Yes. Minsan lang magawi dito ang ating mga atletang Pilipino, kaya kailangan suportahan ng lubos-lubos. At isa siguro dalawa kami ni Ambassador tututok dito sa laban ni Alex Ayala. Yes, Bukas, correct. ayan, Oo. Yan din yung mensahe ko kahapon sa misa. Okay. Sabi ko, bukod sa ipagdasal natin na magkaroon na ng kapayapaan dito sa Thailand at saka sa Cambodia, ipagdasal din natin ang tagumpay ng ating mga atletang Pilipino. Ayan. Dahil sa kanilang tiyaga, sa kanilang disiplina, sa kanilang paghihirap, dapat na suportahan lang natin sila, not only with our presence, but more so with our prayers. Ayan. And of course, yung pong pagsasagawa ninyo ng pag-maintain ng culture at tradition natin dyan sa Thailand, lalo na itong diwa ng Pasko, itong simbang gabi, itong mga sunod, siyam na araw din yan, siyam na gabi rin yan. No? Ay, tama, Yes, siyam na gabi. that's Parang, correct. Siyam na madaling araw, 5 a.m. Oo. ang aming ang aming early mass. Okay. simbang gabi dito. Yan. Kaya sakripisyo din ng mga kababayan natin, nagigising ng maaga para magsimba at na mapagdasal ang ating bansa at syempre ang ating mga atleta. Siguro po, Your Excellency, one of these days leading to Christmas o bago mag-Christmas, tatawag kami muli ni Step para po kuhanan kayo ng Christmas message, New Year's message para po sa ating mga kababayan, hindi lamang sa Thailand, kundi para po dito sa buong kababayan nyo lahat dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Maraming Sige salamat po. po. Maraming salamat, Your Excellency. Okay, maraming salamat po, Mr. Ray, at mabuhay po kayong lahat dyan. Salamat po. Ang ating pong Philippine Ambassador to Thailand, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka ba sa online at video games? Legendary! Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital.
dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kanina po nakasama natin ang ating Philippine Ambassador to Thailand, Her Excellency Millicent Cruz Paredes. Tayo po ay kanyang binigyan ng update tungkol sa kalalagayan ng ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho sa Thailand. Gayon na rin yung ating mga kababayan Pilipino nagtatrabaho sa Cambodia na crossing the border papunta ng Thailand dahil nga po sa nangyayari pa ring encounters sa pagitan ng Thailand at Cambodian forces. So, safe naman po yung ating mga kababayan na nakakatawid from Cambodia to Thailand at inaasikaso naman po sila as what Ambassador Cruz Paredes has relayed to us. At wala pa naman pong naibabalitang casualty, nasaktan, nasugatan o nasawi sa mga ginagawang cross-border na yan. And one good news pa, wala naman pong humihingi ng repatriation according to our embassy. Meaning wala pang nagpapahiwatig o nagre-request na maibalik na sila dito sa Pilipinas sapagkat sabi nga ni Ambassador Paredes, karamihan ng mga kababayan natin nagtatrabaho sa Thailand and probably maging sa Cambodia, mga guro. Ayan. At medyo they would rather stay sa Thailand kasi baka daw pag umalis sila, mawalan sila ng trabaho sa Thailand. Okay? Well, that's understandable. Pero ang importante, safe ang ating mga kababayan na nagko-cross sa border, mahigit 100, 131 ang safely under the care and monitoring of our embassy. At again, ulitin ko, wala pa hong nagpapahiwatig na repatriation sa part ng ating mga kababayan na nasa Thailand, maging yung mga lumilikas o nagko-cross ng border from Cambodia to Thailand. Alright. Okay, bago po ako tuluyang magpaalam para sa isa pang edisyon na ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, isang public service po ito. Tutulungan natin ang Bureau of Customs tungkol dito. Sapagkat ulitin ko po, tulad nung naging programa kanina sa Global na tayo, uulitin ko po ang magandang balita para sa ating mga overseas Filipino workers at sa inyong mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Ito po ay may kinalaman sa mga balikbayan boxes na pinadala nyo na hindi pa natatanggap ng inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Dahil pinagutos po ng Pangulo sa Bureau of Customs na ilabas na ang mga balikbayan boxes na nakatenga sa mga container vans ng Bureau of Customs na pinadala mo ng mga overseas Filipino workers natin, land-based man yan o sea-based. Kayo po yan, yung mga nakikinig sa atin sa abroad. Yun po ang pinag-utos ng Pangulo sa Bureau of Customs. Ilabas na lahat yan. At ibigay na sa dapat pagbigyan. Meaning, sa pamilya ninyo ng mga OFWs. At naglabas po ang Pangulo, naglabas ng pondo ang pamahalaan ng 30 million pesos para po pambayad sa logistics. Meaning, yung pambayad sa mga cargo na magdadala ng mga balikbayan boxes ninyo na hindi pa na ilalabas at idadalhin na mismo door to door. Ayan, sa inyong mga tahanan. Yun ang sabi ng Bureau of Customs sa aking panayam sa kanya. Sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Kaya nagbigay ang Pangulong Marcos Jr. at ang pamahalaan ng 30 million pesos para sagutin ang logistics cost para po matanggap ninyo ng inyong mga pamilya dito sa Pilipinas ang mga balikbayan boxes na pinapadala po niyo para sa kanila. Hindi lamang po ito mga padala mula sa OFWs, kundi padala rin ito mula sa Filipino diaspora, sa iba nating mga kababayan, mga migrant man sila sa ibang bansa, migrant na, living in resident na sa ibang bansa, nagpapadala yan ng mga balikbayan boxes. So, magandang balita po yan mula sa Bureau of Customs dahil tumatalima sila sa order ng Pangulong Marcos Jr. na ipamahagi na yan. Ngayon, mayroon pong mahalagang, pero lilinawin ko lang, in fairness sa Bureau of Customs, hindi po kasalanan ng Bureau of Customs
kung bakit natetenga ang mga balikbayan boxes na padala ninyo para sa inyong pamilya. Ang dahilan po kung bakit natetenga, naiipon ang mga balikbayan boxes sa Bureau of Customs, lalo na sa kanilang mga container, ay dahil doon po sa mga controller o doon sa mga kumpanya na ginagamit nyo o binabayaran ninyo para i-shift yung inyong balikbayan boxes papunta rito sa Pilipinas. Bakit? Kasi hindi ho sila nagbabayad ng tamang taxes. Hindi sila dumadaan sa tamang mga clearance processes. At hindi sila sumusunod sa mga regulasyon. Kaya ang nangyayari, nahaharang ng customs. Hindi naman ho pwedeng ipalabasin ng customs yan na hindi tama ang dokumento na nanggagaling dun sa kumpanya o sa tao o kung sino man yan na pinagbigyan nyo ng balikbayan box nyo, binayaran ninyo na dalhin dito sa Pilipinas at idalhin sa inyong mga kamag-anak dito sa inyong sa bansa. So, ganun ang mangyayari. Kaya natenga. Ang nasisisi po kasi ang Bureau of Customs. Kasi, pag nagtanong, halimbawa ako at saka si Milo ang kumpanya na supposed to be naghahatid ng balikbayan box. Babayaran ko siya. Di ba? So, ang alam ko, okay na yung balikbayan box ko, makakarating sa Pilipinas, dadaan sa customs, pero makakarating sa inyo, sa pamilya ko. Ay ang nangyayari po, kukunin lang ni Milo, for example, yung bayad ko, pero hindi niya babayaran yung mga tamang taxes na dapat bayaran para makalabas ng customs dito sa loob ng Pilipinas. At saka ng mga clearance fees. So talagang pipigilin ng customs po yun. Kasi kasama po sa protocol o regulasyon yun eh. Okay? So mapipigil. Ang nangyayari po kasi kapag ako, nag-computer ako at sinabi kong itatrack ko ngayon, meron na po kasi ngayon yan eh, yung tracking system ng mga shipping company. O tatype mo lang yung siguro yung resibo mo or whatever, may makikita ka ngayon doon, sasabihin, your package is in hold in customs, Philippine Customs. Ang nangyayari tuloy, ang nasisisi customs. 'Di ba? Dahil nasa customs. Pero hindi niyo alam kung ano ang dahilan kung bakit siya nasa customs. Ang dahilan kung bakit siya nasa customs, Bureau of Customs, ay dahil hindi nga po nagbabayad ng tamang buwis itong mga tao o kumpanya na binayaran ninyo para dalhin itong pinaghirapan ninyong balikbayan box sa Pilipinas at para madala sa inyong mga mahal sa buhay. So, nakita na po ng Pangulo yung problemang yan. Sa tulong na rin ng Bureau of Customs, pinarating na nila sa Pangulo at humingi ng tulong ng Bureau of Customs sa Pangulo ng budget, pera, para matulungan silang mailabas itong mga balikbayan boxes na ito at madala sa inyo. Door to door. Sila na po, ang Bureau of Customs na po ang magdadala ng balikbayan boxes sa mga mahal nyo sa buhay. Kung ano yung nakalagay doon sa address ng balikbayan box, doon dadalhin. Okay? Kaya nga po naglabas ng 30 million pesos ang pamahalaan sa utos na rin ng Pangulong Marcos Jr. para magamit na budget para sa logistics, yung pagbabiyahe. Nationwide po yan hindi lang sa Luzon, kundi kasama na yung packages para sa Visayas at Mindanao. Kaya ganun kalaki ang halaga. And mind you, hindi lang 10 container van na pinag-uusapan natin dito. Hindi 10 container van, hindi 20 container van, hindi 50 container van. Alam nyo kung ilang container van na puno ng balikbayan boxes ang nasa customs? 130 container vans. 130 na container vans. So imagine niyo gaano karami yung mga balikbayan boxes na yon. Alright, pero may pakiusap din ako sa inyo sa mga OFWs na nakikinig sa atin. Kung may mga kamag-anak kayo na tatanggapin na o nakatakda ng tanggapin o ma-receive yung mga balikbayan boxes, paalala nyo sa kanila Kasi sa tagal ng panahon, meron po kasing ilang mga balikbayan boxes doon, taon na ang binilang. Taon. Yung iba, 6 na buwan, yung iba 4, yung iba, taon. Okay? Baka kung may pinadala kayong pagkain doon, panis na yon, sira na yon. Di ba? Di ba? Maski na delata, may expiration date po yan. Okay? Baka makalimutan ng inyong mga, sa sobrang excited po ng mga pinadala nyo,
hindi na nila makita o hindi nila malaman, baka expired na, baka magkasakit pa. So, kinakailangan, sabihan nyo kagad yung inyong mga mahal sa buhay, o yung pinadala ko sa iyo, ano na yan, matagal na, baka expired na. Di ba? O yung mga chocolate, alam ko, di ba, pag Pasko, pag birthday, may pinapadala, chocolate. Di ba? O, wala na ho yun, baka tunaw na yun. Sa init ba naman doon sa loob ng container van? Okay? Okay. At saka sapatos, di ba? Yung mga sapatos. Oh. Nagpapadala ka ng mga imported na sapatos. Baka malaki na ho yung paa nung bata. Hindi na kasya sa tagal. Okay? Pero sabi nga, sabihan lang po natin yung ating mga mahal sa buhay na tatanggap ng mga balikbayan boxes. Ito pong magandang balitang ito, galing po yan mismo sa Bureau of Customs. Galing po mismo yan kay Bureau of Customs Commissioner, ang head ng Customs, si Commissioner Ariel Nepomuceno, sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, magandang balita yan sa Pasko. And hopefully, hindi na humaulit ito. Dahil, ang sabi po ni Commissioner Ariel Nepomuceno, may hinahabol na sila yung isang pinakamalaking cargo express na notorious. Meron na, parang kinasuhan na nila. At maglalabas pa sila ng 11 pangalan, listahan ng mga courier na ganito na talagang notorious, hindi sumusunod sa batas, hindi nagbabayad ng taxes, at nagiging sanay para matenga ang inyong mga balikbayan boxes. Yung 11 listahan, yung mga 11 pangalan ng mga kumpanya na yan, ilalabas next week. Antabayanan po namin yan dito sa sa programa natin sa Radyo Pilipinas World Service. At i-anunsyo po namin yan batay sa ilalabas ng Bureau of Customs para hindi na po kayo mabiktima ng mga yan. Ano ho? Okay. Samantala, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtutok sa isa pag-edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakaagapay, nga pala, happy advance birthday. Happy advance birthday. Sobrang advance birthday kay Miss Tita Susan Aison. 5. Araw ng Pasko. Kaya walang bumabati sa kanya Puro Merry Christmas ang bati tsaka Happy New Year Ngayon, batiin na natin siya ng maaga pa lang. Happy advance birthday. Ayan, okay? Thank you very much sa pananghalian kanina. Nagtatampo pa rin si Milo. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa isa pang edisyon na programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.